Ayon sa kwento ng pinsan ng biktima na si Lynn, March 31, 2022 nang makaengkwentro ng biktimang itatago namin sa pangalang Louie, ang bayaw ni Nanay Pideng sa kanilang bahay sa Iloilo. Pero nang uminit ang usapan ng dalawa, kaagad na lumabas si Nanay Pideng sa eksena. Ang pinagugatan dyan is naunang ginulpi yung tiyuhin ng mga suspect at bayaw ni yun ang sumbong. Base na rin sa salaysay nila, parang yun ang pinagugatan ng away na yon. Oo, alam namin na umiinom siya. Siyempre, normal lang dito sa mga probinsya na mag-inom. Kahit mapalainom na yan, pero makapamilya. Agad namang ikinuwento ni Nanay Pideng sa kanyang mga anak ang nangyari. Kaya ang mga anak at apo nito hindi nagpatinag. June 1, 2022, 3 buwan matapos ang unang engkwentro, lumusob daw sa bahay ni Louie si Nanay Pideng kasama ang 3 anak at pamangkin niya. Nang time na yon, ng gabi, nakita lang namin doon sa harap na may dumating na mga tricycle. Yung pinsan namin, nakaupo dyan. Bigla silang dumating yung mga tao na yan na di namin alam. Hindi naman kami nagduda o ano sa kanila. Ilang minuto pa lumipas at dito na nangyari ang pagkuyog hindi umano ng pamilya sa biktima. Mga tama sa ulo at katawan ang natamo ni Louie. Nakita namin yung pinsan namin dyan sa harap ng bakod namin na sinasaktan na nila, binubugbog na nila. Batay sa impormasyong ibinahagi ng Iloilo Provincial Police, lumalabas na nakapagpa-blatter pa ang biktima bago isagawa ng mga suspect ang krimen. Nakasaad din sa blatter na pagkatapos makatanggap ng pagbabanta ang mga biktima, namataan na ang mga suspect patungo sa crime scene. Bit-bit ang iba't ibang klase ng murder weapon, tubong gawa sa bakal, PVC pipe at batuta. Ba't hindi kayo naawa sa kanya? Lumabas kami, tapos panay pa rin yung suntok nila. Panay pa rin bugbog nila sa pinsan namin. Nagkaroon na raw ng kasunduan ng araw ding iyon sa pagitan ni Louie at ng pamilya ni Pideng. Pero June 9, 2022, hinimatay sa bahay si Louie at tuluyan ang binawian ng buhay. Noong June 8, nagreklamo na daw po si yung biktima natin na medyo masama pa rin po yung yung pakiramdam niya. Kaya binalik po siya doon dito sa hospital. Then kinaumagahan ng June 9 na, mga 8:25 in the morning po, bali namatay po yung ating biktima. Ayon sa death certificate ni Louie, cardiorespiratory arrest secondary to traumatic brain injury ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Dito na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. June 16, 2023, ibinaba ang warrant of arrest laban kina Pideng at sa mga anak niyang sina alias Ingo, alias Pato, alias Amek at ang pamangkin na si alias JP. Pero hindi naging madali ang paghahanap sa pamilya. Dahil tumagal na mahigit 4 na buwan ang paghahanap ng mga pulis sa kanilang Nanay Pideng, napabilang siya at kanyang mga anak sa most wanted list ng Criminal Investigation and Detection Group o DSOU. Itong si number 4 ng municipal level ng Lambunaw MPS. Sa 5 target, 4 na yung identify natin. Then nag-set kami ng date na pwede na namin i-operate ito. Sir, ano possibility na tayo yung mag-positive? Malaki ang possibility. Ano ho yun? Lahat sila dyan ho tumira. Magkakalawa. Dito lahat sila. Pakalat-kalat lang ho, no? Kailangan kukunin simultaneously yan dahil magkakalapit lang sila eh. Kapag bagal, makakawala yung iba dyan nagsusumpong. Di nagtagal, isang tip ang nakuha ng mga operatiba na nagtatago raw ang pamilya sa Cavite. Kasama ang resibo, masusing minanmanan ang mga suspect. Ang isa sa mga suspect, nagtatrabaho raw bilang security guard sa isang subdivision, kaya ito ang unang stop ng mga operatiba. Tinatanong namin kung saan yung may security guard na naka-uniforme na nag-duty. Sabi nila dyan sa main, may nabanggit sila. Pag in-approach natin yung hindi natin alam kung bibigay niya o hindi. Pero mukhang maingat si Kuya. Hanggang ang pinsan ng magkakapatid, napansin ng isang pamilyar na lugar. Katulad daw ito sa background ni alias JP sa kanyang mga TikTok video. Parang siya nga yata. Ayun yun yung background na yun, yung ano nila. Gusto lang natin matrace yung dalawa pa. Sa ikalawang araw ng pagmamanman, isa-isa nang naglitawan ang iba pang mga wanted. Sir. Ay, oo, sir. Ito. Mga 60. Paharapin mo lang sa ano. Marap ka na. Mga 60 plus yun. Lola na eh, lola. Ayun,
Sagrado ng salamin eh. Nakita na rin ng mga operatiba si Nanay Pideng nang makumpirma ang mga lokasyon ng 5 suspect. Agad ikinasal ng CIDG DSOU ang pag-aresto sa pamilya. Kasama ang resibo, nagpunta ulit ang CIDG DSOU sa Cavite. Target house natin, ito, Yung main. at ito. No escape na mga kuya! Isa sa mga unang tinrabaho ng mga operatiba ng Detection and Special Operations Unit ay yung security guard na suspect. Nang kanilang makahon na ito na ang kanilang hinahanap, narito po ang sumunod na mga tagpo. Tumama ka, huli kami. May warrant ka, may warrant ka. Huwag kang ano, nasan yung ano, nasan yung mga kasama mo? Makipagtulungan ka na ha. Alam na namin na nandyan. Alam niyo yung kaso niya, di ba? Opo, sir. Oo. Ilang minuto pa at nakita na rin ang pinsan nilang si JP. Yan na yan, si JP. Ito. Sakay, 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 sakay. Baba! Sakay, 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 sakay. Pusas. Pagtulungan kayo ha. Alam niyo yung kaso niyo. Mabilisan ang pag-aresto, ilalaglag na kaya nila ang kanilang Nanay Pideng? 2 down, 3 more to go. Sa bahay naman natunto ng 2 pang suspect na sina alias Ingo at si Nanay Pideng. May binaba na warrant of arrest sa inyo galing sa RTC Branch 76 ng Haniway, Iloilo sa kasong murder. Ang say ng mga suspect, nagkaroon na raw sila ng kasunduan sa pamilya ng nasabing biktima na si Louie. Sa buhay pa siya. Sabi niya na okay niya eh. Tapos pitadosa tapos na. Gate naman ng mga anak ni Nanay Pideng, pinagtanggulang daw nila ang kanilang magulang. Sinundo namin yung mama ko, pagbaba ng motor, may kutsilyo siya eh. Pinalo ko siya ng puno. Nakaharap sa kasong murder ang pamilya. Kung mapatunayang may sala, nakaharap sila sa 20 hanggang 40 taon na pagkakakulong. May pumasok po na na elemento ng crime of murder. Isa na dito yung yung tinatawag natin na evident premeditation o pinagplanuhan para bugbugin, tsaka yung pagtulong-tulungan nila na gawin yun. Yun po nawalan siya ng kakayahang depensahan yung sarili niya dahil pinagtulungan siya. Para sa pamilya ng biktima, dito na sana magtapos ang gulo ng 2 panig. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa isa pang suspect na si alias Ameng. Sa ating kababayan, kung alam nila kung saan nagtatago itong isa pang suspect, pumunta lang po dito sa opisina natin, dito sa Detection and Special Operations Unit para ating mabigyan ng hustisya ang ating mga biktima.